Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 46, Kakaibang Lihim na Kwarto. Sa kanluran ng Imperial Wind Empire, mayroong isang bundok, sa loob ng bundok na ito ay may patuloy na hanay ng mga burol, ang mga taluktok ay hindi karaniwang lumalabas. Ito dapat ang pinakamagandang lugar na tirahan ng Demon Beast, ngunit sa bundok na ito, lalo na ang Demon Beast, kahit isang insekto, ay hindi makikita. Sa madaling salita, ang bundok na ito ay masasabi lamang na, walang kaunting sigla, hindi kapani-pani walang kakaiba, ngunit 12-12 taon na ang nakalilipas ay narito ang Soul Devouring Religion Base. Kakaiba, bakit hindi ito matagpuan? Ayon sa sinabi ni Bai Yunfei, dapat nasa paligid ito. Nakatayo si Xingju sa bundok, sa halip ay sa isang bangin, nakatingin sa kasalukuyang magulong ilog, sabi ng bulungan. Naghanap si Xingju ayon sa rutang sinabi ni Bai Yunfei, ngunit pagkatapos ng kalahating araw na paghahanap, hindi niya nadiskubre kahit anino ng sikretong silid na iyon. Guro, kung totoo ang sinabi ni Bai Yunfei, dapat mayroong anyo ng buhay sa sikretong silid na iyon, maaaring gamitin ni Master ang kapangyarihan ng kaluluwa para maramdaman ito, hanggat maaari mong hanapin ang posisyon ng anyo ng buhay, pagkatapos ay mahahanap natin ang sikretong silid. Posisyon. Pagkatapos ng mahabang panahon na walang bungang paghahanap, si Xiao Chen ay pumunta sa gilid ng Xingju at dahan-daang sinabi. Yung sikretong silid na itinayo sa ilalim ng lupa, mahirap gamitin ang soul power para makapasok. Mapait na ngumiti si Xingju at sinabi. Ngunit matapos marinig ang mga salita ni Xingju, kaakit-akit na ngumiti si Xiao Chen at agad na nagsabi. Mukhang hindi natuklasan ni Master ang iyong pambihirang kaluluwa. Tunay na ang kapangyarihan ng kaluluwa ng isang ordinaryong tao ay mahirap tumagos sa ilalim ng lupa, ngunit talagang kaya mo. Oh, tapos anong gagawin ko? Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, mabilis na nagtanong si Xingju. Sinubukan din niyang gamitin ang soul power para hanapin ang sikretong posisyon ng kwartong iyon ngunit sa katunayan ang soul power niya ay hindi nakapasok sa loob. Guro, huwag mong tuwirang ipalaganap ang iyong kaluluwang kapangyarihan, iipon muna ito sa loob ng iyong katawan, maghintay hanggang maipan mo ito sa isang tiyak na lawak, pagkatapos ay agad na ikalat ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa. Ang epekto ng kapangyarihan ng kaluluwa ay tataas ng malaki, at maaari ka ring maghanap sa pinakamalalim na ilalim ng lupa. Si Xiao Chen ay maingat na nagpapaliwanag kay Xingju, natural bilang Soul Devouring Clan Maidservant, tungkol sa paggamit ng kaluluwa ng Soul Devouring Clan Person, lubos niyang naiintindihan. Matapos marinig ang paliwanag ni Xiao Chen, nagsimulang sumunod si Xingju ayon sa sinabi ni Xiao Chen. Sa totoo lang gaya ng sinabi ni Xiao Chen, naipon ni Xingju ang kanyang soul power sa loob ng kanyang katawan, kasama ang accumulated soul power na lalong lumalakas, at sa wakas ay sumambulat mula sa loob ng kanyang katawan, sa oras na ito ang Xingju na napakalakas na soul power ay kumalat. Kasama ni Xingju bilang sentro ang napakabilis na soul power na napakabilis na kumalat. Matapos bawiin ni Xingju ang kanyang mabigat na soul power, iminulat niya ang kanyang nakapikit na mga mata, ngumiti at sinabing, nahanap mo, doon. Pagkatapos ng paghahanap, nalaman ni Xingju na may liamilya ang layo, may anyo ng buhay, kaya't sina Xingju at Xiao Chen ay mabilis na tumingin sa direksyong iyon. Guro, narito. Pagkatapos ng ilang sandali, nakahanap si Xiao Chen ng isang madilim na butas patungo sa sikretong silid, nasa sabik na sinabi. Sa totoo lang, pagkaraan ng mahabang panahon, ang pasukan patungo sa lihim na silid na iyon, ay natatakpan ng malaking bilang ng mga nalaglag na dahon, kung hindi dahil si Xingju ang nagpasya sa posisyong ito, mahirap itong hanapin. Ang manggas ng Xiao Chen ay marahang kumaway, ang mga daong iyon na ganap na nakatakip sa sikretong silid, ay agad na natangay ng malinis. Talagang kakaiba ang lihim na silid ito. Tumingin sa pasukan ng lihim na silid, medyo hindi mapakali na sabi ni Xingju. Hindi kalakihan ang pasukan ng sikretong silid, iyon nga lang sa partikular na bato, na inukita ng maraming kakaibang madugong pattern na nakakatakot sa pakiramdam ng mga tao. Bukod sa itaas ng malaking pattern na iyon na natatakpan ng itim na bakas, bagamat pagkatapos ng mga taon ng pagguho, ang bakas na ito ay nagiging mapuron na sa paglipas ng panahon, si Xingju na umaasa sa kanyang kakilakilabot na soul power, ay nararamdaman na ang mga itim na markang ito ay may bahid ng dugo. Master, ngayon mo lang ginamit ang soul power para mag-imbestiga, nadiskubre mo ba ang dami at lakas ng anyo ng buhay na iyon? Ramdam din ni Xiao Chen ang panganib ng sikretong silid na ito. Kaya naman nagtanong si Xingju. Hindi ko alam kung bakit, malabo ko lang maramdaman ang pagkakaroon ng anyo ng buhay, ngunit hindi ko ito may tutuon sa aking soul power. Walang magawang sagot ni Xingju. Sa katunayan, ilang sandali ang nakalipas ay ginamit niya ang kanyang soul power para ikalat ito patungo sa ilalim ng lupa, talagang nararamdaman din niya ang pagkakaroon ng anyo ng buhay, ngunit tila naapektuhan ng anyo ng buhay ang kanyang paggalugad, at hindi tumpak na may tuon ang posisyon ng anyo ng buhay na iyon. Guro, sumunod ka sa akin, at huwag mo akong iwan, anuman ang anyo ng buhay na iyon, ay maaaring mabuhay ng mahabang panahon sa lihim na silid na ito at hindi patay, buong paliwanag na hindi ito simple. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, naramdaman din ni Xiao Chen ang lihim na silid na ito na kakaiba, at maingat na sinabi. Pagkatapos ay winagayway niya ang kanyang kanang kamay, isang antang-antang naganap na nakaukit na may puting simbolo ang lumutang, dahan-daang umaanod patungo sa sikretong silid. Buksan. Sa mahinang pagsigaw ni Xiao Chen, ang puting mahiwagang anteng-anteng ay nagpadala ng nakakasilaw na sinag ng liwanag, ang madilim na lihim na silid na ito ay nagniningning na parang araw. Wow! Xiao Chen napakagandang trick, ang magkaroon ng ganitong uri ng kayamanan.
Noong una, para harapin ang madilim na sikretong silid na ito, gustong gumawa ni Xingju ng dalawang sulong ngunit hindi niya akalain na si Xiao Chen ay may ganitong grade talisman. Ang anteng-anteng na maliwanag na antas na ito ay mas dakila-kilabot kaysa sa sulong ng maraming beses. Guro, ang mahiwagang anteng-anteng na ito ay tinatawag na light talisman, nakakalap ito ng sikat ng araw, gayunpaman dahil sa limitadong sikat ng araw na maiimbak. Kaya't ang liwanag dito sa liwanag na anteng-anteng na ito ay dahan-daang uubusin, at hindi magagamit sa mahabang panahon. Tumiti si Xiao Chen at sinabi. Habang nakikipag-usap ang kanyang kanang kamay ay gumalaw, at 10 light talisman ang lumitaw sa kanyang kamay, agad itong ipinasa kay Xingju at sinabi. Kapag ginamit, hanggat ibinuhos mo ang iyong soul power sa magaan na anteng-anteng na ito ay lulutang ayon sa iyong naisip. Magandang bagay. Mabilis na inilagay ni Xingju ang 10 light talisman na ito sa storage bracelet, bukod sa kayamanan na ito sa hinaharap, ay kinakailangan upang tuklasin ang lihim na kayamanan ng silid. Matapos matanggap ang magaan na anteng-anteng, sina Xingju at Xiao Chen ay dalawang tao pagkatapos ay maingat na naglakad patungo sa loob pasunod ng daanan. Makalipas ang kalahating oras na paglalakad sa loob ng masalimuot na daanan na ito, isang maluwag na pangunahing bulwagan ang lumitaw sa paningin ng dalawang tao, tumingin sa pangunahing bulwagan sa harap niya, maging ang uhaw sa dugo na si Xiao Chen, ay nagulat. Nakakita ng libo-libong square meters na pangunahing bulwagan, naganap na natatakpan ng isang malaking lugar ng mantsa ng dugo, bagaman 12-dosenang taon na ang lumipas, ngunit malakas pa rin ang baho. Ngunit ang pinakakakaibang bagay ay, malinaw na mayroong matinding labanan sa pangunahing bulwagan na ito, ngunit wala ng kaunting bangkay na labi. Pagkatapos maglakad papunta sa pangunahing bulwagan, natuklasan ni Xingju na ang pangunahing bulwagan na ito ay hindi inaasahang dead end, maliban sa daan na nakakapasok lang nila, sa hindi inaasahang pagkakataon ay walang ibang kalsada. Tiyak na mayroong anyo ng buhay sa ilalim ng lihim na daanan. Pagkatapos tumingin pataas at pababa ng ilang beses, sinabi ni Xingju. Kahit na ito ay napakalabo, ngunit sa isang malakas na puwersa ng kaluluwa, talagang nararamdaman ni Xingju na mayroong isang anyo ng buhay sa labas ng pangunahing bulwagan na ito. Kaya naman siya at si Xiao Chen ay nagsimulang maingat na biglang may lumabas na dilaw na libro sa harap ng mga mata ni Xingju, mabilis na naglakad si Xingju at kinuha ang libro. Pagkatapos panasan ng alikabok sa ibabaw nito, Heaven Evil Magic Cultivation 4 na malalaking salita ang lumitaw. Ang libro pala na ito ay cultivation technique na pinili ni Bai Yunfei noong nakaraang Heaven Evil Magic Cultivation. Heaven Evil Magic Cultivation, Earth Rank Beginner Level Cultivation Technique, kung ito ay matagumpay na nalilinang ay hindi lamang makakapag-save ng malakas na kapangyarihan sa loob ng katawan, maaari din itong mapataas ang kanilang sariling attack power, halos hindi magagapi kung makipaglaban sa parehong antas na tao. Binuksan ang unang pahina ng Heaven Evil Cultivation Technique, dahan-daang binasa ni Xingju. Guro, ang Heaven Evil Magic Cultivation na ito ay batay sa paraan ng pagsasanay ng Soul Devouring Secret Art, tila ang Soul Devouring Secret Art ay talagang kinuha ng alagad ng Imperial Wind Pavilion na iyon. Dumating si Xiao Chen sa gilid ng Xingju, pagkatapos halos tingnan ang paraan ng pagsasanay sa Heaven Evil Magic Cultivation, sinabi sa mahinang boses. Talaga. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, ngumiti din si Xingju, ang kanyang mukha ay lalong kumikinang sa pag-asa. Sa totoo lang, hinuhulaan na ni Xingju na ang Heaven Evil Magic Cultivation ay nag-evolve base sa Soul Devouring Secret Art, dahil narinig ni Xingju si Xiao Chen na nagsasabi na bagaman napakahirap pakitunguhan ng Soul Devouring Secret Art, ngunit ang mga tao lamang ng Soul Devouring Clan ang maaaring magsanay, kaya kung ang mga ordinaryong tao ay gustong magsanay ng Soul Devouring Secret Art, kung ang ilan sa mga pamamaraang ito ay binago. Bukod sa malinaw na pangalan ng Soul Devouring Religion din ang plagiarism mula sa Soul Devouring Secret Art. Ang alagad na iyon ng Imperial Wind Pavilion ay maaaring ituring na may talento, sa hindi inaasahang pagkakataon, maaari niyang baguhin ang aking Soul Devouring Clan Cultivation Technique sa antas na ito, ngunit ito ay nakakalungkot ayon sa kanyang paraan ng pagsasanay, maya-maya, ang kaluluwa ay lalamunan, at sa wakas ay magiging demonyo. Matapos basahin ng mabuti ang Heaven Evil Magic Cultivation Technique na ito, pinuri at sinabi ni Xiao Chen. Bahagyang ngumiti si Xingju, muli niyang maingat na hinanap ang switch sa secret passage, gaano man ito kalakas, ang Heaven Evil Magic Cultivation na ito ay sumasalamin din mula sa Soul Devouring Secret Art na iyon ng malaking lakas, kaya dapat na mabilis na mahanap ni Xingju ang Soul Devouring Secret Art na iyon. Kahit nabakas lamang ng pag-asa, ngunit dapat subukan ni Xingju ang kanyang kapalaran. Matapos hanapin ng mayor yang pangunahing bulwagan na ito, biglang may hugis pam naman siya ng dugo, na nagdala sa atensyon ni Xingju. Tumapit si Xingju at pinagmasdan ito, natuklasan niya na ang batong marka ng palad na ito ay nagsasarili, ito nga ay isang switch, agad na nasasabik kay Xiao Chen, narito. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, mabilis na naglakad si Xiao Chen patungo kay Xingju. Ngunit hindi na hinintay na lumapit si Xiao Chen, sabik na idiniin ni Xingju ang kamay pababa. Hindi. Mabilis na huminto si Xiao Chen, ngunit huli na ang lahat. Nakinig sa malakas na kalabog, ang pangunahing bulwagan ay lumitaw ng hindi inaasahang nahulog kina Xingju at Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Hinaplos ni Xingju ang kanyang mahinang ulo at malakas na sumigaw patungo sa kadiliman sa kanyang harapan, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, hindi pa rin siya nakatanggap ng anumang tugon mula kay Xiao Chen. Buksan.
Mahinang sumigaw si Xingju, iyon ang Light Talisman, sa ilalim ng Light Talisman Shine, natuklasan ni Xingju na siya ay nasa isang lihim na daanan, lumalabas na mayroong hindi mabilang na mga sikretong daanan sa ilalim ng pangunahing bulwagan, habang sina Xingju at si Xiao Chen ay nahulog sa iba't ibang sikretong daanan. Ito ay miserable. Napatingin sa malalim na sikretong daanan na iyon, sabi ni Xingju sabay buntong hininga. Gayunpaman ngayon ay hindi niya makontak si Xiao Chen, ang lihim na daanan na ito ay hindi makaakyat, si Xingju lamang ang makakalakad ng mas malalim patungo sa lihim na daanan na ito. Rumble, rumble, rumble. Biglang may kakaibang tunog na nagmumula sa lalim ng sikretong daanan na papalapit at naging sanhi ng panginginig ni Xingju sa takot. At sa sandaling ito, mas mabilis na tumalon ang puso ni Xingju, tila naranasan niya ang mahiwagang anyo ng buhay na iyon. Tinitigan ni Xingju ang lihim na daanan na iyon, at unti-unting kumislap ang dalawang pulang mata na dugo sa madilim na mas malalim na sikretong daanan na iyon. Tumingin sa pares ng mga mata ng dugo, biglang nagulat si Xingju, dahil matukoy ni Xingju, hindi iyon mata ng tao. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 47, Mahiwagang Nilalang. Buksan. Ang malumanay na sigaw ni Xingju, muli ang Light Talisman ay sinindihan ni Xingju at napakabilis na lumutang patungo sa misteryosong direksyon ng anyo ng buhay. Kasabay nito, iniunat ni Xingju ang kanang kamay pasulong, isang maliwanag na sinag ng liwanag na napakabilis na namuo sa itaas ng kanyang palad, at handang umatake anumang oras. Gulo-gulo. Kasabay ng unti-unting paglapit ni Light Talisman, ang misteryosong anyo ng buhay na iyon ay sa wakas ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Xingju. Nang tingnan niya ang napakalaking anyo ng buhay na iyon, hindi maiwasan ni Xingju na magulat. Ang katawan ng halimaw na iyon ay katulad ng isang tao, ngunit ang katotohanan ay ang halimaw na 4 na paa ay nasa lupa, ngunit ang katawan nito ay 2 beses na mas malaki kaysa sa katawan ng tao. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na halimaw dahil ang hitsura nito ay masyadong nakakadiri, ang mga dagwang kalamnan ay nakabalot sa makapal na daluyan ng dugo, tulad ng isang taong walang balat. Nakalabas ang matatalas ng ngipin, ang napakalaking Adam's apple roll at gumawa ng kakaibang tunog gulo-gulo, ang pares ng dugong pulang mata na kakaibang laki ay naglalabas ng malakas na aura na nakamamatay, at sa mga mata na iyon, hindi maramdaman ni Xingju ang isang bakas ng intelektual na karunungan, tulad ng kagamitan sa pagpatay. Biglang lumaki mga balintataw ni Xingju, dahil ang misteryosong nilalang na iyon ay nakatutok sa kanya, ngunit walang senyales na sumugod sa kanya, bukod pa sa nararamdaman ni Xingju ang nakamamatay na kapangyarihan ng matalim na 4 na kuko na iyon. Nakakagat ng hangin pump. Malakas na sumigaw, pag-ilog-bilog na mga sinag ng palm print na may bugzone ng hangin, marahas na hamampas patungo sa misteryosong nilalang na iyon. Ngunit nang tatama na, ang misteryosong nilalang na iyon ay agad na naglaho, at muling nagpakita pagkatapos iwasan ang nakakagat na hangin palm ni Xingju. Napakabilis. Hindi inakala ni Xingju na ang bagay na ito ay may mabilis na bilis, ang ganitong flash move ay makakamit lamang ni Xingju sa pamamagitan ng paggamit ng Stormwind Technique. Isang walang laman na pag-atake ng palad, naisip ni Xingju na tumakbo, ikot-ikot ng malakas na hangin ang mahigpit na bumabalot kay Xingju, ngunit sa oras na ito ang misteryosong nilalang na ilang metro ang layo mula kay Xingju, ay biglang ikanaway ang higanteng kuko nito, isang malupit na enerhiya na napakabilis na dumaan patungo sa Xingju. Martial Chi. Nakita ang napakabilis na brutal na pag-atake na iyon, tila naramdaman ni Xingju na ito ay Martial Chi, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay mas malakas ang kapangyarihan ng Martial Chi kumpara kay Xingju. Bang! Isang paputok na tunog, ang malupit na martial chi na iyon ay malakas na tumama sa lugar kung saan nakatayo si Xingju, kaagad sa hindi malaking espasyong ito, tumaas ang makapal na usok mula sa lahat ng direksyon. Ngunit walang tigil na umatras si Xingju, at sa magkabilang kamay niya, dahan-daang tumaas ang 2 apoy. Kaagad na magkaharap ang magkabilang palad, pagkatapos ay idiniin ni Xingju ang 2 apoy na iyon, mabilis na nagkondensasyon, at mabilis na naging isang napakabilis na umiikot na bowl ang apoy. Flame Dragon Bomb. Isang malakas na tunog, ang bowl ang apoy sa kamay ni Xingju, naging isang makapal na apoy na dragon, tanggay patungo sa makapal na usok na iyon. Sa pagharap sa kakaiba, misteryosong nilalang na ito, si Xingju ay hindi nang ahas na magpakalma, dahil ramdam niya kung gaano ito mapanganib. Matapos tumama ang Biting Wind Palm sa isang walang laman na hangin, agad na gumamit si Xingju ng mas malakas na pag-atake at may pinakamataas na pag-atake ay umabot sa Flame Dragon Bomb. Bang! Sa malakas na tunog, sumabog ang Fire Dragon Bomb na iyon. Pinuno ng malakas na apoy ang buong lihim na daanan. Ang malakas na alon ng enerhiya ay hindi kapani-paniwalang mabilis na kumalat. Nakita ang makapal na apoy na bumaliktad, si Xingju ay unti-unting paatras para maiwasang may pasok. Matapos mawala ang apoy, muling nanambalik ang kadiliman sa lihim na daanan, ngunit nang maisip ni Xingju na siya ay matagumpay, ang pares na iyon ng pulang dugong mata, muling nagdingding sa kadiliman. Paano kaya ito posible? Siguradong akong tinamaan lang ako. Kung hindi, hindi sasabog ang Flame Dragon Bomb. Tumingin si Xingju sa pares ng dugong mata na iyon, medyo hindi makapaniwalang sabi. Pumunta. Malumanay na sigaw, muling lumutang ang banayad na talisman patungo sa misteryosong nilalang na iyon. Nang muling lumitaw ang misteryosong nilalang sa harap ng paningin ni Xingju, nagulat si Xingju. Dahil sa sandaling ito hindi lamang ang misteryosong nilalang na iyon ang hindi nasaktan, bukod pa sa isang malaking purple na chi sa katawan nito ay patuloy na lumalabas. At dahil sa purple na chi Xingju na iyon ay labis na nabigla, dahil ang kakaibang purple na chi na iyon ay hindi pamilyar, ito ang ipinakitang pinakamalakas na pag-atake ni Bai Yunfei, ang nakaimbak na purple na chi. Paano ito nangyari?
Nagsanay ba ang nilalang na ito ng Heaven Evil Magic Cultivation? Sa pagtingin sa Purple Chi na dahan-dahang umakyat, kahit si Xingju ay nadama na iyon ay isang problema. Sa oras na iyon, naranasan na ni Xingju ang Purple Hollow Might ni Bai Yunfei, at iyon ay si Bai Yunfei na nagkondensasyon sa lahat ng kanyang nakamamatay na aura, at sa sandaling ito ang misteryosong nilalang na ito ay natatakpan ng lilang chi na iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinaliwanag nito na ang lakas nito ay mas mataas kaysa kay Bai Yunfei. Roar. Biglang umungal ang misteryosong nilalang na iyon, malakas na tunog ang patuloy na kumalat, at ang purple chi na bumabalot sa katawan nito ay nagsimulang bumuhos sa katawan nito, at kasama ang purple na chi na bumuhos, ang katawan nito ay nagsimula ring magbago, ang pulang dugo nitong katawan. Unti-unting naging dark purple. Biglang gumalaw ang misteryosong nilalang na iyon, at muling sumulong patungo kay Xingju, bukod pa sa bilis nito ay 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Ngunit sa pagharap nitong napakabilis na misteryosong nilalang, hindi umiwas si Xingju, sa halip ay tahimik na tumayo. Bago ang kakaibang nilalang na iyon ay tumangay sa kanyang katawan, biglang ngumisi si Xingju, ang kanyang palad ay agad na humawak, ang black chi na puno ng nakakatakot na kapangyarihan ay marahas na sumugod palabas, na agad na naging isang itim na espada. Cut Soul Sword. Pagharap sa misteryosong nilalang na halos malapit sa kanya, galit na sumigaw si Xingju, iwinagayway niya ang Soul Sword sa kanyang kamay, na may tumataas na anino, pinutol ang misteryosong katawan ng nilalang na iyon. Uchi, sa mahinang tunog, ang napakalaking misteryosong nilalang na iyon, ay pinutol ni Xingju sa dalawa, unti-unting napakalaking spray ng dugo patungo sa katawan ni Xingju. Paano nagkaroon ng ganitong karaming dugo ang bagay na ito? Mabilis na nilinis ni Xingju ang mantsa ng dugo sa kanyang mukha, galit na sinabi. Dahil ang amoy ng amoy ay masyadong masangsang, pakiramdam ni Xingju ay kasuklam-suklam. Dida ng abala si Xingju sa paglilinis ng mantsa ng dugo, biglang may kakaibang tunog mula sa likod ni Xingju. Matapos marinig ang tunog na ito, napakabilis ng tibok ng puso ni Xingju, dahil sa likod niya ay nahati ang misteryosong nilalang sa dalawa. Sa kaba, lumingon si Xingju para tingnan, at talagang ang tunog na iyon ay ipinadala ng misteryosong nilalang na iyon. Hindi pa rin patay. Nakita ang misteryosong laman ng nilalang na patuloy na nagpapalabas ng tunog, nagulat si Xingju at sinabi. Nang maghanda si Xingju sa pag-atake muli, ang ibabaw ng katawan ng misteryosong nilalang na iyon ay nagsimulang matuno, isang napakalaking dami ng dugo ang patuloy na umaagos pababa mula sa katawan nito. Matapos kumalat ang dugong iyon, biglang lumitaw sa loob ng malabong laman at dugo na iyon ng isang figure. Tiningnan ng buong katawan ng figure na may kulay pula, makumpirma ni Xingju na ito ay tao, bagaman nahati na ito sa dalawa ni Xingju, ngunit buhay pa rin ito. Feng, you. Biglang nagsalita yung taong yun. Excuse me, ikaw ba? Ramdam ni Xingju na walang delikadong aura mula sa taong ito, kaya mabilis siyang naglakad at nagtanong. Salamat sa pagpapalaya sa akin, huwag. Huwag kang pumasok sa huling sikretong silid na iyon. Sabi ng kahirapan ng taong iyon, sa kadahan-daang ipinikitang magkabilang mata. Tao ka ba ng Soul Devouring Religion? Ano ang taglay ng sekretong silid na iyon? Nakita na ang taong ito ay walang hininga, mabilis na tinatakan ni Xingju ang kanyang acupuncture point, kaya hindi na umagos ang kanyang dugo. At pagkatapos ay kinuha ni Xingju ang treasure peel at inilagay ito sa kanyang bibig, bagamat alam niyang hindi niya mailigtas ang kanyang buhay, kahit papaano ay mabubuhay siya ng kaunti, kahit saglit lang, malalaman ni Xingju ang tungkol sa sikretong silid na ito. Huhuhuhu. Pagkatapos uminom ng treasure peel ang kalagayan ng lalaking iyon ay bahagyang lumuwag matapos hingal na hingal, dahan-dahan niyang iminulat ang magkabilang mata at tumingin kay Xingju. Anong gusto mong malaman? Itanong mo lang, nakangiting sabi ng lalaking iyon kay Xingju. Ano ang alam mo tungkol sa Soul Devouring Secret Art? Kinakabahang tanong ni Xingju, para sa kanya ang pinakamahalagang impormasyon ay tungkol sa Soul Devouring Secret Art. Soul Devouring Secret Art, ang ibig mo bang sabihin ay ang sagradong aklat? Pagkatapos ng lalaking iyon magnilay-nilay, tila may iniisip siya, at pagkatapos ay sinabi. Sagradong aklat. Ano iyon? Alam mo ba kung saan ang sagradong librong iyon? Ikaw ba ay taong Soul Devouring Religion? Muling tanong ni Xingju habang iniisip na ang sagradong aklat na ito ay maaaring Soul Devouring Secret Art na hinanap niya. Oo, tama ka, isa akong tao sa Soul Devouring Religion, hindi ko rin masyadong malinaw ang tungkol sa sagradong libro, ang alam ko lang ay pinapahalagahan ng founder ang sagradong aklat na iyon. Dahan-daang sabi ng lalaking iyon. Uchi. Pagkatapos magsalita, biglang umubo ang lalaking iyon ng maraming dugo, at nanginginig din ang katawan niya. Huwag. Pumasok sa huling sikretong silid na iyon, huwag. Pumasok. Mahirap na sinabi ng lalaking iyon, pagkatapos ay nanigas ang kanyang katawan, at namatay. Hoy. Nasaan yung sagradong libro? Nasa loob ba ng sikretong silid? Kay. May misteryo kaya sa loob ng sikretong silid na iyon? Kay. Si Xingju ay patuloy na sumisigaw ngunit walang sumagot, ang lalaking iyon ay patay na. Kay, hindi pa oras para mamatay, ano bang meron sa sikretong silid na iyon? Walang magawang sabi ni Xingju. Kasabay nito, ang lalaking iyon ay nagsasalita tungkol sa lihim na silid ng mas maingat. Master, nandyan ka ba, Master? Sa panahong ito, sa madilim na lugar ng lihim na daanan, may sumigaw na boses ng babae. At ang boses na iyon ay si Xiao Chen. Nandito ako. Mabilis na sumagot si Xingju.
Matapos marinig na tumugon si Xingju, mula sa mas malalim na sikretong daanan na iyon ay dumaan sa isang maliwanag na liwanag. Sa loob ng liwanag na iyon, isang kakit-akit na babae ang napakabilis na dumating. Ito ay si Xiao Chen. Master, ayos ka lang ba? Tumapit si Xiao Chen sa gilid ni Xingju nang makita niyang may bahid ng dugo sa buong katawan ni Xingju. Nag-aalalang tanong niya. Okay lang ako, Xiao Chen, saan ka nang galing? Bahagyang ngumiti si Xingju. Guro, pagkatapos mong buksan ang mekanismo, nahulog si Xiao Chen sa lihim na daanan sa ilalim ng lupa. Upang mabilis na mahanap si Master, naglakad si Xiao Chen patungo sa mas malalim na sikretong daanan, habang papunta rito ay nakasalubong din ni Xiao Chen ang parehong halimaw na ito. Sabi ni Xiao Chen, tumingin sa lalaking pinutol ni Xingju sa dalawa. Oh, yun. Anong sabi nung taong yun? Mabilis na tanong ni Xingju. Hindi, dahil sobrang bigat ng inatake ko noong nalaman kong tao siya, namatay na siya. Umiling si Xiao Chen at sinabing. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, mapait na ngumiti si Xingju. Halos nakalimutan ni Xingju si Xiao Chen na isa pang status, na siya ay Soul Eater Succubus na pumapatay ng hindi kumukurap. Tungkol sa kaaway, hindi magpapakita ng awa si Xiao Chen. Gayunpaman pagkatapos dumaan sa lihim na daanan at makapasok sa bulwagan na iyon, mayroong 10 sikretong daanan. Upang mahanap ang master, patuloy na ginalugad ni Xiao Chen ang lihim na daanan. Bilang resulta, natuklasan ni Xiao Chen na sa loob ng bawat lihim na daanan. Mayroong isang misteryosong nilalang sa loob nito. Pagkatapos ng unang aralin, hindi agad pinatay ni Xiao Chen ang sumunod, ngunit pagkatapos magtanong ng ilang tanong, namatay sila. Dahan-dahang sabi ni Xiao Chen. Ikaw, nahanap mo na ba lahat ng 10 sikretong CP? Matapos marinig ang tungkol dito, naramdaman ni Xingju na ang lakas ni Xiao Chen ay nakakabigla. Pinatay lang niya ang misteryosong nilalang na ito, ngunit sa panahong ito, si Xiao Chen ay pumasok sa 9 na sikretong daanan at pumatay ng 9 na misteryosong nilalang. Dahil dito, medyo nasaya siya. Gayunpaman, si Xiao Chen ay nakakuha din ng clue. Iyon ay, sa bulwagan kung saan ang sikreto ay mahigpit na sarado, mayroong isang sagradong aklat sa sikretong silid na iyon, malamang na iyon ay Soul Devouring Secret Art. Nakita si Xingju na walang magawang ekspresyon, biglang sinabi ni Xiao Chen na nakangiti. Sining ng lihim na lumalamon ng kaluluwa. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, ang ekspresyon ni Xingju ay agad na napalitan ng pagkasabik. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 48, Katawan ng Espiritu. Sa pinakamalalim na sikretong daanan, mayroong isang bulwagan, at sa gitna nito, mayroong isang tarangkahang bato. Ang kulay ng stone gate ay dark blue, at naglalabas ng sinaunang aura. Sa likod ng batong gate na iyon, naroon ang huling sikretong silid. Sa sandaling ito ay nakatayo si Xingju sa harap ng tarangkahang bato na ito, at ipinikit ang magkabilang mata, tila kalmado. Gayunpaman, sa loob ng kanyang katawan sa gitna ay naipon ng isang makapangyarihang soul power. Biglang bumukas ang mga mata ni Xingju, sabay na kumalat ang isang malakas na soul power. Gayunpaman, nang tumama ang soul power na iyon sa gate ng bato, tumalbog ito pabalik. Ang rebound ng kaluluwa ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Xingju at napaatras. Nang makita ni Xiao Chen na mabilis itong lumipat sa kanyang tabi, at ay nalalayan si Xingju, kinakabahang nagtanong. Guro, nararamdaman mo ba ito? Hindi ito gumagana. Ang tarangkahang bato na ito ay kakaiba, ang aking soul power ay hindi makapasok dito. Walang magawang umiling si Xingju at sinabi. Narinig mula sa mga taong ito ng Soul Devouring Religion na ang huling sikretong silid na ito ay mapanganib, ngunit hindi alam ni Xingju at Xiao Chen kung ano ang panganib na kanilang tinutukoy. Kaya't nais ni Xingju na gamitin ang kanyang soul power upang suriin, ngunit hindi niya napasok ang sikretong silid na ito. Master, pilitin nating buksan. Nakangiting sabi ni Xiao Chen kay Xingju. Bahagyang tumanggo si Xingju at agad na umatras pa atras. Matapos dumating sina Xingju at Xiao Chen sa secret room, maingat nilang hinanap ang switch sa sikretong silid na ito ngunit hindi nila nadiskubre ang switch para mabuksan ang gate. Kanina pa hiniling ni Xiao Chen na buksan ang gate ng pilit, ngunit natakot si Xingju sa panganib sa loob ng silid na iyon, at hindi niya hinayaang gawin iyon ni Xiao Chen. Gayunpaman ngayon kung gusto nilang pumasok sa lihim na silid na ito, maaari lamang nilang pilitin na buksan ang gate. Matapos makita si Xingju ay nagsimulang umatras. Dumating si Xiao Chen sa harap ng gate na gawa sa bato, ang kanyang palad ay nakahawak, isang malupit na martial chi ang nagsimulang mamuo sa loob ng kanyang puting kamao. Naramdaman ng malupit na martial chi sa kamay ni Xiao Chen, napabuntong hininga si Xingju. Dahil naramdaman ni Xingju ang martial chi na pinalapot ni Xiao Chen, naglalaman ng nakakatakot na lakas, ito ay mas malakas kaysa Xingju Flame Dragon Bomb, ngunit ito lamang ang Xiao Chen martial power na basta-basta niyang ginamit sa gusto. Sirain. Sa ilalim ng tingin ni Xingju, itinaas ni Xiao Chen ang kanyang braso, kasama ang malupit na anino, na binasag patungo sa tarangkahang bato na iyon. Bang! Malakas na pambobomba ang tarangkahang bato na iyon, madyay ng bulwagan na ito ay nanginginig ng 2 beses. Ang ikinagulat ni Xiao Chen at Xingju ay, sa ilalim ng malakas na pag-ataking iyon, ang tarangkahang bato na iyon ay hindi nasaktan. Nakakainis, hindi ako naniniwala. Nang makitang hindi nawasak ang tarangkahang bato na iyon, medyo nagalit si Xiao Chen. Ang kanyang puting kamao ay muling mahigpit na nakahawak, ngunit sa pagkakataong ito ang isang malaking pulang sinag ng liwanag ay nagsimulang patuloy na namuo sa kamao ni Xiao Chen, 1 bilog, 2 bilog, 3 bilog, 10 bilog, mga pulang sinag ng liwanag ay patuloy na namumuo. Ang lakas sa kamay ni Xiao Chen ay naging mas nakakatakot. Makapangyarihang martial skill.
Naramdaman ng nakakatakot na martial skill na iyon, hindi mapigilan ni Xingju na umatras ng ilang hakbang, upang maiwasang maapektuhan. Sirain mo para akin. Malakas na sumigaw si Xiao Chen, at muli ay marahas na hinampaz ang batong gate na iyon. Bang! Nang tumama sa batong tarangkahan na iyon, ang buong bulwagan ay nagsimulang yumanig ng marahas, ngunit pagkatapos ng pagyanig, ang batong tarangkahan na iyon ay buo pa rin, ang tanging resulta ay, sa itaas ng batong pintuang iyon ay lumitaw ang isang mababaw na bunganga. Naiinis na tumingin sa tarangkahang bato na iyon na buo pa rin, kahit na ginamit na niya ang kanyang pinakamalakas na martial skill, si Xiao Chen, sa sobrang galit, mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang kanang kamao, muli ay namuo ang pulang sinag na liwanag, ngunit nang maghanda si Xiao Chen na ilunsad ang atake na naman. Biglang may narinig mula sa batong pintong iyon Pagkatapos, dahan-daang tumaas ang nakakagulat na tingin ni Xiao Chen at Xingju. Nagbukas ito ng mag-isa. Nakita ang tarangkahang bato na dahan-daang tumataas, naulilitong sabi ni Xingju. Si Xiao Chen ay umatras sa gilid ni Xingju, natatakot sa anumang hindi inaasahang pangyayari, sa totoo lang ay walang takot siya, ang pinakakinatakutan niya ay si Xingju ay nasa panganib. Siguro dahil sa sistema ng Soul Devouring Clan, si Xiao Chen kay Xingju ay nagtataglay ng isang uri ng takot sa sarili sa loob ng kanyang puso, at pagmamalasakit. Sa madaling salita, hindi niya kinasusuklaman si Xingju, ngunit sa kabilang banda, masaya siya dahil sa pagkakaroon ni Xingju, hindi lang siya palaging sumusunod sa utos ni Xingju, sobrang differential, at sobrang nagmamalasakit si Xingju, sa kanyang buhay at ito ay mas mahalaga pa sa buhay niya. Pagkataas ng gate, nagulat silang dalawa nang makitang walang halimaw sa secret room na iyon tulad ng inaakala nila, kabaligtaran nito sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isang binata ang nakaupo sa secret room na iyon. Ipinikit ng lalaking iyon ang kanyang mga mata, ang kanyang hitsura ay napakabata, ang nakapagparamdam kay Xingju ay ang lalaking iyon sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaupo habang nakalutang, at ang kanyang katawan ay medyo hindi pangkaraniwan, tila medyo ilusyon. Katawan ng espiritu. Tumingin sa lalaking iyon, nagulat din si Xiao Chen at sinabi. Sinabi mo na siya ay espiritu katawan. Nakita ang ilusyon na lalaking iyon, si Xingju ay nag-isip din na siya ay espiritong katawan, ngunit hindi sigurado, narinig ni Xiao Chen na sinabi iyon, bigla siyang natauhan, at nabigla dahil sa lakas ng lalaking iyon. Espiritong katawan, ito ay isang uri ng muling pagsilang pagkatapos ng kamatayan, ngunit ang pangangailangang ito sa muling pagsilang ay napakataas. Una, ang kanilang lakas ay dapat nasa antas ng martial god, at nangangailangan din ng isang mabigat na kapangyarihan ng kaluluwa, sa madaling salita, kahit na naabot na nila ang antas ng martial god, kung wala silang mabigat na kapangyarihan ng kaluluwa, pagkatapos ng kamatayan, hindi sila makapag-transform sa espiritong katawan. Sa wakas may dumating na, sa sandaling ito ay biglang nagsalita ang espiritong katawan na iyon. At unti-unting bumukas ang nakapikit niyang mga mata. Nakita ang espiritong katawan na nagsasalita sa kanila, mabilis na pumunta si Xiao Chen sa harapan, at ang malaking bahagi ng martial chi ay nagsimulang kumulo sa kanyang kamay. No need to be afraid, hindi kita sasaktan. Nakita kong nag-iingat si Xiao Chen, ngumiti ang espiritong iyon at sinabi. Hindi ko alam kung sino ang senior, bakit ka nagtagal dito? Nakita niyang hindi palaban ang espiritong katawan, magalang na sabi ni Xingju. Ako itong Soul Devouring Religion founder. Nandito ako para mabuhay. Bahagyang ngumiti ang espiritong katawan na iyon kay Xingju at dahan-daang sinabi. Ano? Soul Devouring Religion founder. Ikaw. Hindi ba noong nakaraan ay pinatay ka ng mga taong Imperial Wind Pavilion? Matapos marinig ang mga salitang iyon ng espiritu ng katawan, hindi mapigilan ni Xingju na magulat, ayon sa Outer Court Great Elder, napatay nila ang Soul Devouring na tagapagtatag ng relihiyon. Hehe, parang alam mo yung past ko. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang espiritong katawan na iyon ay nagsabi kay Xingju ng nakangiti. Ang espiritong katawan na iyon ay palaging pinapanatili ang kanyang ngiti, na nagbibigay ng napakagandang pakiramdam, ngunit si Xiao Chen ay laging nakabantay. Hindi ko ito itatago kay senior, alagad din ako ng Imperial Wind Pavilion, iyon ang dahilan kung bakit narinig ko ang tungkol sa nakaraan ng senior. Tumanggo rin si Xingju na sinabi. Oo, sa nakaraan ay talagang pinatay ako, ngunit salamat din sa kanila, nagawa kong baligtarin ang Soul Devouring na ito ay naging malinaw ang ulo, at pilit na pinipigilan ang masamang kaisipang iyon. Pagkatapos ay tumakas ako rito, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ako makaalis sa lihim na silid na ito. Dahil hanggat aalis ako sa lihim na silid na ito ay muling lalabas ang masamang kaisipan, at sa kalagayang ito ng espiritong katawan, kung muli ay magiging lalamunan, pagkatapos ay tuluyan na akong hindi makakabalik ng aking malay. Dahan-daang sabi ng lalaking iyon. Huwag kang magsalita ng walang kaparirakan, Soul Devouring Secret Art ang nasa iyo diba? Sa oras na ito, naiinip na sinabi ni Xiao Chen. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nagulat ang lalaking iyon, pagkatapos ay ngumiti at tumingin kay Xiao Chen, sinabi. Alam mo ang Soul Devouring Secret Art. Kalokohan, ang Soul Devouring Secret Art na iyon ay orihinal na pagmamayari nitong matandang babae. Napatingin si Xiao Chen sa lalaking iyon at malakas na sinabi. Oh, tapos ikaw yung Soul Eater Succubus. Nakangiti pa rin ang lalaking iyon at sinabi kay Xiao Chen. Gayunpaman, nagulat ang kanyang mukha. Nang muling magsasalita si Xiao Chen, ngunit talagang pinigilan ni Xingju, magalang na sinabi ni Xingju. Hindi ko ito itatago sa nakatatanda, ang mga layunin ng nakababatang henerasyon na ito ay Soul Devouring Secret Art, maaari ko bang tanungin ang nakatatanda kung iyon pa rin ang Soul Devouring Secret Art na nasa kamay mo? Oo, nasa kamay ko pa.
Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon, at agad na tumingin kay Xingju ng may kain na hinala. Senior, ang Soul Devouring Secret Art na iyon ay pagmamayari ko ng angkan, dahil ang Soul Devouring Secret Art sa Senior Han, ay hindi alam kung ibabalik ito ng senior sa nakababatang henerasyon. Narinig ng lalaking iyon na umamin na ang Soul Devouring Secret Art ay nasa kanyang kamay, agad na naging masaya si Xingju, at magalang na sinabi. Hindi kaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nag-isip ang nasa katanghaliang gulang na iyon at agad na tinanggihan si Xingju. Bakit? Ano ang ginagamit ng Soul Devouring Secret Art para sa senior? Nalilitong tanong ni Xingju. Makatuwirang pagsasalita, naging ganito ang lalaki ay dahil ang Soul Devouring Secret Art, dapat ay kinasusuklaman niya ang Soul Devouring Secret Art, pero bakit hindi siya pumayag na ibigay ang Soul Devouring Secret Art? Oo, ngayon kaya ko nang mapanatili ang aking kamalayan, nakadepende sa lakas ng Soul Devouring Secret Art, kahit sino ka pa, talagang hindi ko ibibigay sa iyo itong Soul Devouring Secret Art, dahil ayaw kong maging uhaw sa dugo. Halimaw na naman. Umiling ang lalaking iyon at sinabi, Master, huwag mo na siyang masyadong kausapin, patayin mo lang siya. Naiinip na sabi ni Xiao Chen. Hahaha. Preliminary rank martial god lang, hindi mo man lang mabuksan itong tarangkahang bato, pero gusto mo akong saktan. Biglang tumawa ang lalaking iyon, masasakit na salita. Humph. Preliminary rank martial god, ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang iyong espiritong katawan. Malamig na nguso ni Xiao Chen, pagkatapos ay agad na lumipat ang kanyang figure patungo sa kaluluwang iyon. Tunit humarap sa napakabilis na Xiao Chen na ito, bahagyang ngumiti ang katawan ng kaluluwang iyon, agad siyang gumawa ng fist attack, sabay-sabay ang isang mabigat na soul power na sumambulat. Tunit tumanggi si Xiao Chen na maging baba. Kumaway ang kanyang manggas, isang malakas na martial chi at ang soul power na iyon ay sabay na sumabog. Bang! Biglang may malakas na tunog, malinaw na makikita sa hindi inaasahang pagkakataon na ang soul power at Xiao Chen martial chi ay tumututol sa isa't isa. Kaya ang espiritong katawan ay maaaring gumamit ng soul power para lumaban. Nakita na ginamit ng espiritong katawan ang soul power para umatake, napabuntong hininga si Xingju. Sa Sky Martial Continent, lahat ay may soul power, ngunit ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang gumamit ng soul power upang malaman ang lakas ng ibang tao at maghanap ng bagay lamang, maaaring gumamit ng soul power para lumaban, iyon ay halos imposible. Gayunpaman mayroong isang pagbubukod para sa lahat, iyon ay kapag ang ilang powerhouse na mortal na katawan ay nabasag, pagkatapos na mag-transform sa espiritong katawan, ay maaaring gamitin ang espiritong katawan upang labanan. Ang espiritong katawan ay mayroon ding lakas na hindi taglay ng mga ordinaryong tao, iyon ay self-detonation, espiritong katawan na ang self-detonation ay hindi biro, na malakas na pag-atake, ay maaaring patagin ng isang maliit na lungsod. Bang! Isang marahas na paghaharap, sa hindi inaasahang pagkakataon ay napabalik si Xiao Chen sa pamamagitan ng pag-atake ng espiritong katawan na iyon, at pagkatapos mahulog sa gilid ni Xingju, pinunasan niya ang dugo na dahan-daang umagos palabas sa kanyang bibig. Humph. Para magkaroon ng ganoong lakas, depende ito sa aking angkan ng Soul Devouring Secret Art. Nilinis ni Xiao Chen ang mantsa ng dugo sa kanyang sulok na bibig, hindi sinasadyang sinabi. Guro, noong lumaban ako sa espiritong katawan na iyon, natuklasan ko na ang Soul Devouring Secret Art ay nagtatago sa loob ng espiritong katawan na iyon, pagkatapos ko at siya ay namatay ng magkasama, sa kritikal na sandali, ginagamit mo ang soul power sa iyong kamay, pagkatapos ay itinulak sa kanyang dibdib, at alisin ang Soul Devouring Secret Art. Nang gustong gamitin ni Xingju ang makalangit na simbolo ng kulog sa espiritong katawan na iyon, ang boses ni Xiao Chen ay biglang nalipat sa isipan ni Xingju. Ito ay kaluluwa na nagpapadala ng tunog, tanging ang Martial Sovereign Powerhouse lang ang makakagawa nito. Whoosh! Ngunit hindi na hinintay na sumagot si Xingju, muling lumipat si Xiao Chen patungo sa espiritong katawan na iyon. Sobrang kumpiyansa. Hinarap si Xiao Chen na muling gumalaw patungo sa kanya, nanunuya ang bibig ng katawan, sabi ng panghahamak. Ngunit nang si Xiao Chen ay darating sa harap ng kanyang katawan, ang kanyang katawan ay biglang nagbago, ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng mahinang kaluluwa, at ang kaluluwang iyon ay tila nasusunog, patuloy na naglalabas ng mainit na chi. Combustion Soul. Paano ito? Sa pagtingin sa pagbabago ni Xiao Chen, nagbago ang mukha ng katawan ng espiritong iyon, gulat na sabi. Ang Combustion Soul ay isang paraan para tumaas ang lakas ng pakikipaglaban, ngunit ang ganitong paraan ng pakikipaglaban ay tanging espiritong katawan lamang ang makakagamit nito, at si Xiao Chen mismo ay nilikha ng soul power, kaya natural, magagamit din niya ang kapangyarihang ito. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 49, nakakatakot na pagpasabog sa sarili. Hinarap si Xiao Chen na nasusunog na kaluluwa, ang espiritong katawan na iyon ay nagsimulang magpanik, kaagad ang isang mas malakas na soul power na hindi kapani-paniwalang mabilis ay napunta kay Xiao Chen, ngunit hinarap ang malupit na pag-atake ng kaluluwang iyon, napangiti si Xiao Chen, sa isang iglap ang bilis ng pagkasunog ng kaluluwa ay tumaas, 2 beses na mas mabilis kaysa sa dati. Nang tatamaan na siya ng soul power na iyon, biglang umiwas si Xiao Chen, at nawala, nang muli siyang lumitaw, nasa likod na niya ang espiritong katawan na iyon, iniunat ni Xiao Chen ang kanyang mga braso, mahigpit na hinawakan ng espiritong katawan na iyon, ngunit nakaharap kay Xiao Chen na nasusunog na kaluluwa, ang espiritong katawan na iyon ay hindi makalaya. Guro, ngayon na, matapos matagumpay na hawakan ng espiritong katawan na iyon, biglang sumigaw si Xiao Chen, at sa oras na ito nagsimulang lumabo ang katawan ni Xiao Chen.
Nakita si Xiao Chen na nagbago, si Xingju ay walang kaunting pag-aalinlangan, naisip na gumalaw, malakas na hangin sinulid na napakabilis na umiikot, at agad na lumipat patungo sa kaluluwang katawan na iyon, kasabay ng isang malakas na soul power ay nagsimulang mamuo sa kanyang kamay. Nakita si Xingju na hindi kapani-pani walang mabilis na gumalaw, alam ng katawang iyon na masama ito. Kaya naman siya ay nagsimulang mabaliw na nagpupumiglas muli, humarap sa espiritong katawan na mabangis na nagpupumiglas, muli ay pinahusay ni Xiao Chen ang kanyang pagkasunog na kaluluwa. Lalong lumalabo rin ang katawan niya. Sa oras na ito ay nakarating na si Xingju sa harap ng espiritong katawan na iyon, nakita si Xiao Chen na naging masilusyon, ang puso ni Xingju ay nakaramdam ng sobrang sakit, gayunpaman sa sandaling ito ay hindi niya ito masyadong pinapansin, ang kanyang kamay ay may hugis ng kuko, marahas na hinawakan. Nadibdib ng espiritong katawan. Nang hawakan ng kanyang kamay ang espiritong katawan na iyon, naramdaman na lamang ni Xingju na ang kanyang palad ay nagsimulang kumalat sa nakakapangangilabot na sakit, ngunit hindi ito masyadong pinansin ni Xingju, at pinilit niyang ipasok ang kanyang kamay, kasama ang kamay ni Xingju na dahan-daang itinulak, ang espiritong katawan na iyon din ay nagsimulang mabangis na umungot. Sa wakas, naramdaman ni Xingju na dumampi ang kanyang kamay sa isang bagay, kaya inilapat ang kanyang balikat, at hinawakan ang bagay na iyon, pagkatapos na hawakan ang bagay na iyon, nalaman ni Xingju na ito ay mga itim na libro. Ngunit ang ikinagulat ni Xingju, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang makakapal na itim na librong ito, na talagang ginawa ng espesyal na anteng-anteng ng kaluluwa. Oo, ito ay Soul Devouring Secret Art. Tumingin sa itim na libro sa kamay ni Xingju, excited na sinabi ni Xiao Chen. Roar. Sa sandaling ito ay nag-mutate ang espiritong katawan, nagsimulang maglabas ng pulang ilaw ng dugo ang kanyang balita to at napakabilis na kumalat, at sa wakas ay napuno ang kanyang magkabilang mata. Roar. Isang malakas na dagandong, mula sa espiritong katawan na iyon ay isang malupit na soul power ang marahas na lumabas, ang soul power na ito ay sumalakay kay Xingju 100 metro, at dahan-daang bumagsak sa lupa, maging si Xiao Chen na mahigpit na humawak sa espiritong katawan na iyon ay sumabog din. Guro, tumakbo ka, nakita ang mutation ng spirit body na ito, malakas na sumigaw si Xiao Chen kay Xingju. Xiao Chen, halika na. Paanong iiwan ni Xingju si Xiao Chen upang tumakas, kahit na sa sandaling ito ay malubhang nasugatan, ngunit si Xingju ay mayroon pa ring nakatagong trumpo, iyon ay ang Heavenly Thunder symbol. Sa sandaling ito, lumilitaw na ang espiritong katawan na iyon ay nasa ilang partikular na kondisyon, walang kabuluhang umungal, at hindi inatake sina Xiao Chen at Xingju. Nakita kong mabilis na sumugod si Xiao Chen patungo kay Xingju. Matapos bumalik si Xiao Chen sa kanyang tabi, mabilis na kinuha ni Xingju ang Heavenly Thunder symbol mula sa storage bracelet, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na inilunsad ito patungo sa kaluluwang iyon. Bang! Ang tunog ng Heavenly Thunder symbol ay nakakagulat na tumama sa espiritong katawan na iyon. Una, ito ay gumagawa ng isang mahinang tunog, pagkatapos ay isang kidlat na kumakalat mula sa espiritong katawan na iyon, malakas na tunog ng kidlat na patuloy na tumutunog, sa wakas ay nakabuo ng isang napakalaking lambat ng kidlat, mahigpit na binalot ang espiritong katawan na iyon sa loob. Guro, napakabangis na simbolo ng sumpa. Nang tingnan ng nakakatakot na kidlat na iyon na patuloy na kumukutitap, si Xiao Chen ay nakaramdam din ng takot. Hihi, nagkaayos na rin sa wakas. Pilyong tumawa si Xingju, ang kanyang masikip na puso sa wakas ay lumuwag. Tiyak na sa oras na ito, nang hindi inaasahan sa loob ng kidlat na iyon ay nagpadala ng mahinang sinag ng liwanag, walang nakita si Xingju. Gayunpaman, natuklasan ni Xiao Chen na masama ito, dahil ang espiritong katawan na iyon ay biglang sumabog. Mag-iingat ka, Master. Nang makitang may mali, mabilis na nilainggan ni Xiao Chen si Xingju at hinarang ang kanyang katawan, at pagkatapos niyang magawa ito ay gumalaw, isang nakakatakot na soul power, na may bilis ng liwanag na napakabilis na kumalat, at sa ilalim ng mapanirang kapangyarihang ito, ang buong lihim na silid. Nawasak. Ang lahat ng mga bagay na nakatagpo ng kapangyarihang ito ay sasalungat dito, isang hindi mapaglabanan na puwersa. Nagkaroon ng pagsabog sa sikretong silid na iyon, maging ang bundok na ito ay nanginag. Sa sandaling ito sa ibabaw ng lihim na silid na iyon, isang malaking bato na napakabilis na bumagsak, agad na bumagsak sa 10,000 metrong lalim na lupa, kasabay nito ang isang mahigpit na hawak na lalaki at babae na figure ay bumaril din mula sa bangin na iyon, at sa wakas ay nahulog sa bangin. Magulong ilog, sa ilalim ng bangin. Sa sandaling ito, nawalan na ng malay sina Xingju at Xiao Chen, nanghihina, at sa ganitong kondisyon, mahigpit na hinawakan ni Xiao Chen ang magkabilang braso ni Xingju kahit kaunti, gaano man kabilis ang pag-agos ng tubig sa ilog, hindi niya binitawan ang mga braso ni Xingju. Isang linggo pagkatapos ng pagsabog sa sikretong silid na iyon, sa kalapit na bansa ng Imperial Wind Empire, sa gilid ng lungsod ng Netherworld Empire, mayroong isang maliit na pamilyang aristokratikong martial path na tinatawag na Liang Clan. Sa sandaling ito sa loob ng Liang Clan Back Garden, isang anyo bagaman hindi gaanong kaakit-akit, ngunit naglalabas ng hindi pangkaraniwang asal ng isang binibini, na nagdidilig ng bulaklak sa likod bahay. Miss sa pagkakataong ito, nagmamadaling tumakbo ang isang katulong. Xiao Qing, hindi ka dapat laging nagmamadali, dapat may ugali ang isang babae. Tinawag ng dalaga ang babaeng iyon, ngumiti at sinabi sa dalagang iyon. Miss, nagising na ang kabataang iyon. Ang katulong na si Qing na iyon, pagkatapos na malagutan ng hininga, mabilis niyang sinabi. Matapos marinig ang mga salita ng aliping babae ni Qing, ang mukha ng dalagang iyon ay hindi maiwasang matuwa, mabilis na inilapag ang tubig sa kanyang kamay, at nagmamadaling tumakbo papunta sa likod bahay na iyon.
Ang dalagang ito ay ang panganay na anak ng Liang clan, isang advanced rank martial artist, mabait at mapagkawang gawa. 3 araw na ang nakalipas, siya at ang katulong na babae ay naglakad-lakad sa riverside sa labas ng lungsod, sa oras na iyon sa tabing ilog, sa kabutihang palad, nakilala niya ang lalaki at babae na nawalan ng malay, ngunit nakita niya ang lalaki at babae na humihinga pa, pagkatapos ay iniuwi sila, para gamutin sila. Xiao Chen, Xiao Chen. Sa loob ng silid sa likod bahay ng Liang clan, isang maputlang binatilyo, na nakaupo sa kama ang paus na sumigaw. Ang kabataang ito ay si Xingju. Siya ay gising na, mabilis na tinawag ang binibini. Nakita si Xingju na gising, ang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kama, agad na nagsabi sa katulong na nasa likuran niya, at ang dalagang iyon ay mabilis na tumakbo patungo sa labas ng silid. Soul Devouring Secret Art, paano naman ang Soul Devouring Secret Art? Pagkatapos niyang magising, nalaman ni Xingju na nakahiga siya sa isang kakaibang silid, at isang kakaibang matandang tao ang nakaupo sa tabi ng kama, ngunit hindi niya nakita si Xiao Chen, naalala agad ni Xingju ang Soul Devouring Secret Art, kaya nababalisa siyang sumigaw. Soul Devouring Secret Art, ano ang Soul Devouring Secret Art? Oh, ito ba ang alcott na? Yun. Nakita ni Xingju ang biglaang pagsulpot na ito, medyo natigilan din ang matandang iyon, ngunit may naisip kagad. Kaya naman mabilis niyang kinuha ang kakaibang librong iyon mula sa malapit na drawer at ibinigay kay Xingju. Nakita ng Soul Devouring Secret Art. Ang itim na libro sa kamay ng matanda, mabilis itong kinuha ni Xingju, nalaman na ito nga pala ang Soul Devouring Secret Art, noon lang naging malaya ang kanyang kalooban mula sa pagkabalisa. Tito, saan po ito? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Matapos matanggap ni Xingju ang Soul Devouring Secret Art, naging malinaw din ang kanyang rasyonal, at napagtanto niyang nakaligtas na siya. Kung hindi, imposibleng komportable siyang nakahiga dito. Nakita si Xingju na bumalik sa normal, napangiti din ng matandang iyon, pagkatapos ay nakangiting sinabi. Binata, tila hindi ka taga rito. Hindi ako ang nagligtas sa iyo. Ang angkan ko. Tito Zhang, nagising ba siya? Sa oras na ito ay umalangaw ang boses ng dalaga mula sa labas ng silid. At pagkatapos marinig ang boses ng dalaga, ngumiti ang matandang lalaki, at nagsabi. Dumating ang taong nagligtas sa iyo. Natural, narinig din ni Xingju ang boses ng dalaga. Kaya't mabilis siyang tumingin sa pinto, sa pagkakataong ito ay agad na pumasok ang panganay na anak na babae ng Liang clan, pagkatapos makita si Xingju, ngumiti ito at sinabi. Sa wakas nagising ka na, salamat sa pagligtas sa akin. Tumiti din si Xingju at sinabi. Paumanhin, nung niligtas mo ako, may nakita ka bang babaeng nakaitim na damit? Matapos ipakita ni Xingju ang kanyang pasasalamat, mabilis niyang sinabi. Oh, siya ba ang nanay mo? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagulat sandali si Miss Liang at agad na sinabi. Ina, nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya. Matapos marinig ang mga salita ng dalaga, nataranta rin si Xingju. Malinaw, si Xiao Chen ay isang napakagandang babae, bakit niya tinawag na siya ay kanyang ina? Nasa bahay ko din siya, ihahatid na kita. Matapos makitang hindi napigilan ni Xingju, ngumiti si Miss Liang at sinabi, pagkatapos ay naglakad patungo sa labas ng silid, mabilis ding sumunod si Xingju. Sa ilalim ng gabay ng dalagang iyon, hindi nagtagal ay pumasok si Xingju sa isang silid, ngunit nang bumukas ang pinto, nakita ni Xingju ang taong nakahiga sa kama, agad nabasa ang mga mata ni Xingju. Dahil sa sandaling ito ang taong nakahiga sa kama, hindi ba't ang napakaganda nitong si Xiao Chen, ngunit ang isang kulubat na mukha at ang maputlang matandang lola, maging ang kanyang mahabang buhok, ay naging kulay Snow White, ngunit ang kanyang katawan ay nakasuot ng itim na damit na sabi ni Xingju, ito si Xiao Chen. Xiao Chen dumating si Xingju sa gilid ng Xiao Chen, hinawakan ng matandang kamay ni Xiao Chen, bamulong. Xiao Chen, gumising ka, patuloy na tawag ni Xingju, ngunit walang reaksyon si Xiao Chen, unti-unting umaagos ang luha sa mata ni Xingju, patuloy na bumabagsak sa katawan ni Xiao Chen. Sa oras na ito nakaramdam ng sobrang sakit ang puso ni Xingju, alam niyang naging ganito si Xiao Chen ay dahil sa pagkuha niya ng Soul Devouring Secret Art. Hindi nagatubili si Xiao Chen na sunugin ang kanyang kaluluwa, bagamat, sa huli, hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng combustion soul, sa oras na iyon nang makita niya si Xiao Chen na patuloy na nagiging ilusyon, alam din ni Xingju na ang paraan na ito ay pagkonsumong buhay. Ngunit sa ganoong kondisyon, sinubukan pa rin siya ni Xiao Chen na protektahan. Siya ay ganap na hinaranggan siya mula sa sumasabog na kaluluwa. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 50, sining na lumalamon ng kaluluwa. Iyang master, sabi ni Uncle Zhang, nasa matamlay lang siyang pagtulog, walang mali sa kanyang katawan. Nakita ni Xingju ang kalungkutan, sinabi ni Miss Liang sa isang nakakaaliw na paraan. Bagamat nakita ni Xingju na tinawag ang matandang lola na si Xiao Chen, labis din siyang naguguluhan, ngunit tumingin sa mga hitsura ni Xingju, alam din niya na ang Xiao Chen na ito, ay tiyak na napakahalaga para sa kanya. Pero, gusto kong mapag-isa kasama si Xiao Chen, ayos lang ba? Matapos marinig ang ginawa ni Miss Liang, lumingon si Xingju at sinabi kay Miss Liang. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang nakikiramay na si Miss Liang ay ngumiti din at lumabas ng silid, at tinulungan si Xingju na isara ang pinto at naglakad patungo sa panlabas na patio. Miss, kakaiba ang iyong master na ito, bakit tinawag niya si Lola Xiao Chen? Pagkalabas ng pinto, nagtanong ang katulong na iyon na nagngangalang Xiao Qing, puzzle. Siguro siya ang iyong master na napakahalagang tao. Sagot ni Miss Liang kay Xiao Qing, sa katunayan, sa kanyang puso ay labis din siyang naguguluhan.
Pagkaalis ni Miss Liang at lahat, kinagat ni Xingju ang kanyang daliri, at dahan-daang umagos ang dugo, tumulo sa bibig ni Xiao Chen. Dati nang natatakot si Xiao Chen sa maliwanag na liwanag, ginamit ni Xingju ang kanyang dugo para tulungan si Xiao Chen na basagin ang sinumpaang selyo. At ngayon naging ganito ang itsura ni Xiao Chen. Susubukan ni Xingju na gamitin ang kanyang dugo. Gaya ng inaasahan, pagkatapos na pumasok ang dugo ni Xingju sa bibig ni Xiao Chen, ang lumang mukha ni Xiao Chen ay nagbago, nagsimulang maging puno ng sigla. Bilang tugon, mabilis na pinutol ni Xingju ang kanyang pulso at nagbuhos ng malaking halaga ng dugo sa bibig ni Xiao Chen. At sa ilalim ng pagpapakain sa malaking dami ng dugong ito, ang katawan ni Xiao Chen ay mabilis ding gumaling, at sa wakas ay naibalik muli ang kanyang magandang mukha, ang kanyang snow white na buhok, at naging itim muli. Gayunpaman, kahit na ang kanyang katawan ay naibalik sa kanyang dating hitsura, si Xiao Chen ay hindi nagkamalay, at pagkatapos na mawalan ng maraming dugo, si Xingju ay nagsimulang mahilo, sa wakas ay nahimete. Young Master, gising ka na ba? Binuksan ni Xingju ang kanyang mga mata, nakita na si Miss Liang ay nakaupo sa gilid ng kama, bahagyang nag-aalala at sinabi. Ha, anong nangyari sa akin? Sinapo ni Xingju ang kanyang ulo, naguguluhan at nagtanong. Anong nangyari? Nililibak mo ang iyong buhay sa loob ng silid na iyon kung hindi dahil natuklasan ka ng aming binibini sa tamang panahon, matagal ka ng patay. Ang babaeng aliping iyon na tinawag na Xiaoqing ay biglang sumabad sa sinabi. Xiaoqing. Ngunit kalaunan ay malamig na tinitigan ni Miss Liang si Xiaoqing, pinapahiwatig siyang tumahi. Matapos bamulong si Xiaoqing sa mahinang boses, galit na galit siyang lumabas. Miss Liang, Xiao Chen nagising ba siya? Dahil sa sinabi ni Xiaoqing, naalala ni Xingju ang nangyari, pagkatapos ay mabilis na nagtanong. Hindi siya nagising, ngunit. Young Master. Bakit ang dating may edad sa kanya, ay talagang nagbago sa ganitong paraan? Nang banggitin si Xiao Chen, nagtaka si Miss Liang at nagtanong, dahil nang malaman niyang nahimete si Xingju, nakita rin niyang bumalik na si Xiao Chen sa isang napakagandang kagandahan, biglang isang lola, naging isang napakagandang dalaga, ito ay nagparamdam sa mga tao na hindi maisip, kahit kakaiba. Oh, Xiao Chen kaibigan ko siya, dahil sa kakaibang sakit, kaya sa tuwing magkakasakit siya, mabilis na tumatanda ang buong katawan niya, pero pagkatapos uminom ng gamot, maibabalik niya ang dati niyang hitsura. Natural, nakita ni Xingju ang pagdududa sa puso ni Miss Liang. Kaya naman mabilis siyang nagpaliwanag. Sa hindi inaasahan sa mundong ito, may kakaibang sakit. Nakangiting sabi ni Miss Liang, ngunit ang mga pag-aalinlangan sa loob ng kanyang puso ay hindi nalulutas, sa ibabaw pa lang, nagkukunwaring naniniwala siya. Yeye, hindi ko pa alam kung anong pangalan ng young lady. Nang makitang hindi matagumpay ang kanyang pagsisinungaling, mabilis na iniba ni Xingju ang paksa at nagtanong. At pagkatapos ng ilang pag-unawa, alam din ni Xingju ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, wala siya sa Imperial Wind Empire, sa halip ay nasa Imperial Wind Empire na kalapit na bansa, Netherworld Empire, at sa Netherworld Empire border na maliit na lungsod, siya at si Xiao Chen ay iniligtas ng Miss Liang na ito ng Liang clan. Noong una, nagpa siya si Xingju na dalhin si Xiao Chen at umalis, ngunit pinilit ni Miss Liang na manatili sila sandali, at pagkatapos ay walang magawang nanatili si Xingju. Sa kalaliman ng gabi, nang makatulog ang lahat ng Liang clan, hindi nakatulog si Xingju at kinuha ang Soul Devouring Secret Art sa kanyang braso. Marahan niyang hinaplos ang Soul Devouring Secret Art na iyon, ngayon sa puso ni Xingju ay may isa pang pakiramdam, sa wakas pagkaraan ng mahabang panahon ay nakuha niya ito, ngunit bilang isang resulta, si Xiao Chen ay nakoma, hindi alam kung kailan majay gising si Xiao Chen. Oo, pagkatapos ng isang buntong hininga, itinurok ni Xingju ang kanyang kaluluwa sa Soul Devouring Secret Art na iyon, at binasa ito. Noong nakaraan, sinabi na sa kanya ni Xiao Chen ang tungkol sa pamamaraang ito. At pagkatapos niyang iturok ang kanyang kaluluwa sa Soul Devouring Secret Art, nabigla din si Xingju nang makitang napakalakas ng Soul Devouring Secret Art na ito, hindi lang marami itong naisulat, hindi kailanman narinig ni Xingju ang paraan ng paglilinang ng kaluluwa. Bukod sa sinabi tungkol sa cultivation technique na ito, sa hindi inaasahang Soul Devouring Secret Art ay Heaven Rank High Level Cultivation Technique, Heaven Rank High Level, ano ang ibig sabihin noon? Iyon ang Sky Martial Continent Top Cultivation Technique, hindi nakakagulat na tumakas ang Imperial Wind Pavilion na disipulo pagkatapos kunin ang Soul Devouring Secret Art na ito, at ayaw itong ipagpalit sa ibang tao. Ang Soul Devouring Secret Art na ito ay hindi mabibili ng halaga. Sa sandaling ito, hindi muna kailangan sabihin tungkol sa Soul Devouring Secret Art Cultivation Technique na mahirap na antas, maraming uri ng pagsasanay para sa kaluluwa. Matapos basahin ang buong Soul Devouring Secret Art, nalaman ni Xingju na ang kaluluwa ay maaaring gamitin ng ganito, mula sa pantulong na punto ng view, maaari itong maging hilang, maaaring tumaas ang bilis, lakas ng pag-atake, at depensa, pinuhin ang kaluluwa ng ibang tao, at baguhin ito para sa kanyang lakas. Ang pinakamaganda ay, hanggat maaari niyang ganap na makabisado ang paggamit ng Soul Power Method, posible para sa kanya na may sagawa ang Soul Eruption, itong tinatawag na Soul Eruption ay nagpapa-excite kay Xingju, dahil ang Soul Eruption na ito ay gumagamit ng Soul Power sa maikling panahon, upang itaguyod ang kanyang lakas. Sa madaling salita, kung nalaman ni Xingju na ang Soul Eruption, ang kanyang lakas mula sa Advanced Rank Martial Ancestor, ay maaaring agad na mag-promote sa Preliminary Rank Martial Sovereign level.
Nilaktawan nito ang isang grade strength promotion na hindi pa naririnig dati, ngunit ang lakas na nakukuha ng Soul Eruption ay mayroon ding limitasyon sa oras. Pagkatapos isagawa ang Soul Eruption, ang katawan ay magkakaroon ng matinding pinsala. Sa katunayan, ito ay katulad ng pagkasunog ng kaluluwa ng espiritong katawan, ngunit ang antas ng pag-promote ng lakas ay mas malakas, at ang pinsala sa katawan ay mas mababa din. Ang Soul Devouring Secret Art na ito sa halip na sabihin bilang cultivation technique, ay masasabi rin na martial skill and cultivation technique na magkasanib na bersyon, kung tutusin, basta maayos na magsanay ng soul power, sa hinaharap kung makipaglaban si Xingju sa mga tao, magkakaroon siya ng isang malakas na kalamangan. Sa madaling salita, sa Soul Devouring Secret Art na ito, mula ngayon ang Xingju practice speed ay magkakaroon ng qualitative leap, ngunit ang mabilis na ito ay hindi masasabing exaggerated. Dahil sa tabi ng pagsasanay ng kaluluwa sa parehong lugar ang Soul Devouring Secret Art na ito ay talagang heaven rank high-level cultivation technique, na nagsasanay ng cultivation technique na ito, ang bilis ng pagsipsip ng martial chi ay natural na tumaas ng ilang beses. Matapos ayusin ang kanyang excitement, mabilis na sinimulan ni Xingju ang pagsasanay nitong Soul Devouring Secret Art, dahil sa kanyang kakaibang kaluluwa, Soul Devouring Secret Art na hindi nagagawa ng ibang tao, ngunit nagawa ni Xingju ito. Ngunit pagkatapos ng pagsasanay, natuklasan ni Xingju na marahil ay dahil ang kanyang lakas ay masyadong mababa, o sa ibang dahilan, ang Soul Devouring Secret Art na ito ay hindi maganda ang pakiramdam na magsanay tulad ng kanyang iniisip, lalo na sa kontrol ng kaluluwa, ang kinakailangan ay masyadong mataas, Xingju hindi lang makontrol. Sa kabutihang palad, ang bilis ng pag-absorb ng martial chi, talagang mas mahusay kaysa sa black rank beginner level cultivation technique na defending chi burst ng 10 beses na mas mabilis. Ayon sa bilis na ito, naramdaman ni Xingju sa loob ng isang taon, maaari niya maabot ang martial sovereign level. Ang bilis ng pagsasanay na ito ay tinatawag na napakapangit. Sa mga alagad ng Imperial Wind Pavilion, bukod sa kanyang minamahal na si Li Xiaohan, tiyak na walang makakatulad sa kanya, kahit na ang Imperial Wind Pavilion ay hindi nagkukulang sa martial sovereign powerhouse. Gayunpaman, ang kanilang mga edad ay labis na mas matanda. Sinasabing si Li Xiaohan lamang ang makakamit ang martial sovereign na wala pang 18 taong gulang, dahil dito, kinilala ni Li Xiaohan bilang ang pinaka-talented sa Imperial Wind Pavilion, at itinuturing na mahimalang pag-iral, at si Xingju ay malapit ng maging pangalawang himala. Sa susunod na araw, si Xingju ay nagsasanay ng Soul Devouring Secret Art araw-araw, at nakikita rin niya si Xiao Chen araw-araw, bagaman maayos ang katawan ni Xiao Chen, gayunpaman, hindi pa rin siya nakakabawi ng malay, tungkol dito kahit na ang doktor, ay hindi maipaliwanag, gayunpaman, si Xing. Ayaw umamin ni Ju. Ang tanging bagay na maaaring isipin na ang Xiao Chen consumption ay masyadong malaki, at sanhi ng kondisyong ito. At pagkatapos na isipin ang bagay na ito sa pagkonsumo, biglang naalala ni Xingju ang isang paraan para iligtas si Xiao Chen, iyon ay ang pagbuhos ng kaluluwa sa katawan ni Xiao Chen. Gayunpaman, ang resulta pagkatapos ng pagbuhos ng kaluluwa ay walang kaunting pagbuti. Ngunit si Xingju araw-araw ay hindi nagsasawa sa pagbuhos ng kaluluwa, araw-araw ay palagi niyang iniisip na isang araw ay mapupuno ang kaluluwa ng pagkonsumo ni Xiao Chen, sa oras na iyon ay madyay gising si Xiao Chen ngunit hindi alam kung kailan, at pagkatapos ay isang buwan na tahimik na lumipas. Sa buwang ito, tila naantig si Miss Liang sa kung paano pinangangalagaan ni Xingju si Xiao Chen, sa hindi inaasahang pagkakataon ay unti-unting naisip na humanga kay Xingju. Araw-araw hanapin si Xingju para makachat, natural na alam ito ni Xingju, ngunit dahil sa kabaitan ni Miss Liang, masama ang pakiramdam ni Xingju na tumanggi, araw-araw ay gagawa lang siya ng kaunting oras samahan siya para maibsan ang pagkabagot. Sa araw na ito, naglalaro ng chess sina Xingju at Miss Liang sa likod bahay, biglang tumakbo ang dalagang si Xiao Qing nang nagmamadali. Ito ay masama miss, na si Young Master Zhu ay dumating upang mag-propose, si Master ay nagtanong sa iyo na pumunta doon. Sa Xiao Chen nagmamadaling pumunta sa likod bahay, hingal na hingal, balis ang sinabi. Ano? Dumating siya. Bumalik ka at magsumbong ka sa tatay ko, lumabas na daw ako. Matapos marinig ni Miss Liang na dumating si Young Master Zhu, nagbago ang kanyang kutis, kinakabahang sabi. Si Young Master Zhu, ay ang pinakamatandang Young Master ng lungsod na ito ng maharlikang pamilya ng Martial Path, isang preliminary rank martial ancestor, ay nakadepende sa kanyang preliminary rank martial ancestor na lakas, ang kanyang Zuklan ay maaaring ilarawan bilang ang tunay na Panginoon sa lungsod na ito. Tiyang clan, itong maliit na Martial Path aristokratikong pamilya, patungkol sa Zuklan masasabing natatakot sila sa kanila. At ang Young Master Zhu na iyon, na interesado na kay Miss Liang sa mahabang panahon, at 2 buwan na ang nakalipas, na isang tabi ang usapan, at bumalik pagkalipas ng 2 buwan. Noong una, ang Liang clan ay nagsasalita lamang ng hindi nag-iisip na labanan siya, at hindi ito sineseryoso, ngunit ang hindi nila akalain ay, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Young Master Zhu na ito ay isang mapagkakatiwalaang lalaki. Pero, matapos marinig ang mga salita ni Miss Liang, nakaramdam din ng awkward si Qinger. Bilang isang munting alipin, natural na natatakot si Young Master Zhu na iyon, kung alam ni Young Master Zhu na nagsisinungaling siya, hindi siya magkakaroon ng madaling panahon. Miss Liang, sino si Young Master Zhu? Sa oras na ito, malinaw na narinig ni Xingju sa gilid, bagaman isang maikling pag-uusap, ngunit nahulaan ni Xingju na si Young Master Zhu ay gusto ni Miss Liang, ngunit hindi siya nagustuhan ni Miss Liang, bilang isang resulta, nangyari ang dramatikong eksenang ito sa kanyang harapan.
Nakita ni Xingju at nagtanong, Miss Liang muli ring ipinaliwanag tungkol sa bagay na ito para sa Xingju. Matapos niyang malaman ang tungkol sa bagay na ito, nagpakita si Xingju ng isang mahinang ngiti at sinabi, Chinger, hindi mo na kailangan pang bumalik, maghintay ka lang dito. Natural, hinahanap niyong master na iyon si Miss Liang, tutulungan ko si Miss Liang. Tanggihan ang kasal. Hindi mo kailangang magyabang, ikaw lang. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, mabangis na tumitig si Chinger kay Xingju, sarkastikong sinabi. Sa simula pa lang ay nakaramdam ng kawalang kasiyahan si Chinger kay Xingju, lalo na nang makita niya kung gaano siya kagaling kay Shou Chen, ngunit nakikipaglokohan din siya sa kanyang mga kabataang babae sa pamilya. Iniisip ni Chinger na si Xingju ay may paa sa magkabilang kampo, isang paloka. Gustong kumain ng karne ng sisni nang walang kahihiyan. Xiaoqing, tumahimik ka. Nakita ko si Xiaoqing na hindi inaasahang nagsalita ng ganoon sa kanyang syota. Natural, ayaw ni Miss Liang, kaya galit na saway. Pagkatapos ay agad na sinabi kay Xingju. Iyang Master Xing, ang lakas ni Yang Master Zhu ay napakalakas, ang kanyang pag-uugali ay malupit at walang awa. Mas mabuting huwag mo siyang guluhin, hintayin siyang dumating, ipaubaya mo lang ito sa akin ng malinaw na makipag-usap sa kanya. Bahagyang ngumiti si Xingju, natural na alam niya itong si Miss Liang para sa kanyang kabutihan, magsalita ng ganyan, dahil hindi nila alam ang lakas ni Xingju. Preliminary rank martial ancestor, sa kanilang mga mata iyon ay isang powerhouse, ngunit sa mga mata ni Xingju ay hindi ito nagkakahalaga ng kasumpasumpang bagay. Lalo na sa pagsasanay ng Soul Devouring Secret Art, pagkatapos ng maunawaan ang beginner step sa paggamit ng Soul Power, pabayaan pa ang Preliminary Rank Martial Ancestor, kahit na makaharap niya ang Preliminary Rank Martial Sovereign, si Xingju ay may kumpiyansa din na lumaban, kahit hindi niya kayang talunin sila, ngunit maaring makalusot sa isang piraso ng walang anumang problema.